Mga Ginoo, kung kayo ay higit 16 na nais kong pakinggan ninyo, akong mabuti hindi ng may takot, kundi ng may pag-asa. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pang-araw-araw na pagkain sa inyong plato, mga pagkaing pinagkatiwalaan ninyo sa loob ng maraming dekada, ay maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo, nagdudulot ng mga isyu sa prostate at nagpapahirap na maramdaman ang inyong tunay na pagkalalaki. Ang pangalan ko po ay Dr. Jose Reyes at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga natatanging hamon at pagkakataon sa yugtong ito ng buhay. Wala po ako rito para takutin kayo ng mga eksaheradong pahayag. Narito ako bilang inyong pinagkakatiwalaang gabay, isang tao na nakaupo at nakipag-usap sa libu-libong kalalakihan, nakinig sa kanilang mga hinaing at tinulungan silang bawiin ang kanilang kalusugan at kumpiyansa. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mabubuting lalaki na nabibilanggo sa isang siklo ng namamagang prostate, mahinang daloy ng ihi, mga gabing walang tulog, at ang tahimik na paghina ng intimasiya. Kadalasan ang ugat ng problema ay hindi ang kakulangan sa pagsisikap, kundi ang kakulangan sa kaalaman kung paano direktang nakaugnay ang kanilang pagkain sa kanilang kalusugan. Ang nakakagulat na bahagi, marami sa mga pagkaing inakala nilang malusog ay siya mismong nagdudulot ng pamamaga at hormonal disruption. Ngayon, aalisin natin ang tabing sa 5 karaniwang pagkain na maaaring nakakasama sa inyong prostate at nagpapahina ng inyong mga paninigas. Hindi ito tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Kapag naunawaan ninyo kung ano ang pumipigil sa inyo, maaari na ninyong hawakan ang kontrol. Maaari ninyong bawasan ang discomfort, pabutihin ang inyong daloy, at ibalik ang inyong likas na lakas nang hindi umaasa sa mga tableta o operasyon. Gusto ko sanang bigyan ninyo ng espesyal na pansin ang ikalawang pagkain. Ito ay ipinakilala sa atin bilang isang haligi ng kalusugan sa buong buhay natin, ngunit para sa maraming lalaki sa ating edad, maaaring mas malaki pa ang pinsalang nagagawa nito kaysa sa kabutihan. Bago tayo magsimula, kung naniniwala kayo sa pangangalaga ng inyong prostate at pagpapanatili ng inyong lakas habang tumatanda, maglaan ng sandali para mag-subscribe at i-on ang notifications. Ito ang inyong tahanan para sa mahalaga at direktang payo na partikular na ginawa para sa inyo. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula sa susunod na pangungusap. Sige, simulan na natin. Ang unang pagkain sa ating listahan ay isang pangunahing sangkap sa halos bawat kusinang Pilipino, isang bagay na kinagisnan at minahal ng marami sa atin. Ngunit ang modernong anyo nito ay naging isang seryosong banta sa inyong prostate at sa inyong performance. Ang tinutukoy ko ay ang mga processed meats, at kailangan ninyong malaman kung ano ang ginagawa ng mga ito sa loob ng inyong katawan. Hayaan ninyong magsimula ako sa isang bagay na marahil ay pamilyar sa inyo. Lumaki ako sa isang tahanan kung saan ang almusal ay madalas may kasamang mainit na longganisa o tusino, ang mga sandwich para sa tanghalian
ay puno ng mga deli meat at ang mga handaan ay hindi kumpleto kung walang hotdog at sausage sa ihawan. Ang mga pagkaing ito ay nakakabit sa mga alaala, ginhawa at tradisyon. Masarap sila at sa loob ng mahabang panahon, hindi natin ito pinag-isipan. Ngunit sa aking praktika, sinimulan kong makita ang kabilang panig ng kwentong ito. Nakita ko ito sa mga lalaking tulad ni Roberto, isang masipag na retirado na lumapit sa akin dahil sa problema sa namamagang prostate. 3 o 4 na beses siyang gumigising sa gabi, palaging pakiramdam na naiihi at ipinagtapat niya na ang kanyang paninigas ay hindi na tulad ng dati. Ang karaniwang bagay sa kanyang dieta ay ang habambuhay na ugali ng pagkain ng mga processed meat. Ngayon, linawin ko lang po, ang isang hiwa ng bacon ay hindi sisira sa inyong kalusugan. Ngunit ang tuloy-tuloy at pangmatagalang pagkonsumo ng mga processed meat tulad ng longganisa, tocino, hotdog at iba pang deli slices ay nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang mga produktong ito ay pinipreserba gamit ang mga nitrate at nitrite. Sa loob ng inyong katawan, ang mga kemikal na ito ay maaaring maging mga compound na malakas na naiugnay sa mas mataas na panganib ng kanser, kabilang ang kanser sa prostate. Ngunit ang agarang epekto ay kasing nakababahala rin. Ang mga karneng ito ay puno ng sodium at hindi malusog na taba na maaaring magpataas ng inyong presyon ng dugo at magpabigat sa inyong buong sistema ng ihi. Narito ang koneksyon na maraming lalaki ang hindi napapansin ang inyong kalusugan sa pag-ihi at ang inyong sexual function ay malalim na magkakaugnay. Kapag ang inyong prostate ay namamaga, isang karaniwang resulta ng dieta na mataas sa mga pagkaing ito na nagdudulot ng pamamaga, pinipiga nito ang urethra, ginugulo ang kontrol sa pantog at direktang sinisira ang mekanismo ng isang matibay na paninigas. Higit pa rito, ang mga trans fat at saturated fat sa mga processed meat ay masama para sa inyong mga daluyan ng dugo. Nagiging sanhi ito ng paninigas at pagkipot ng mga artery na nagbabawas sa daloy ng dugo sa buong katawan. Isipin ninyo ito, sa ganitong paraan, ang inyong paninigas ay tumatakbo sa daloy ng dugo. Kung barado ang mga highway, hindi makakarating ang delivery truck sa destinasyon nito. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kalalakihan ang nakatrabaho ko na binaliwala ang kanilang mga sintomas bilang pagtanda lang para lamang makakita ng kahangahangang pagbuti matapos palitan ang mga processed meat ng mas malinis na mapagkukunan ng protina. Isipin ninyo ang inihaw na manok, mga isdang nahuli sa dagat tulad ng salmon o mga itlog mula sa alagang manok. Ang mga pagkaing ito ay nagpapalusog sa inyong katawan. Hindi nila ito kinakalaban. Kaya kung ang inyong layunin ay protektahan ang inyong prostate, pabutihin ang daloy ng inyong ihi at ibalik ang malakas at maaasahang paninigas, ito ang una at pinakamadaling linya na dapat ninyong iguhit. Lumayo sa deli counter at bawiin ang inyong plato. Pero kung akala ninyo ay bacon lang ang salarin, maghintay kayo hanggang marinig ninyo kung ano ang maaaring nagtatago sa malusog na baso ng gatas na iniinom ninyo sa buong buhay ninyo. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang mismong bagay
na pinaniniwalaan nilang nagpapatibay ng kanilang mga buto ay maaaring nagpapabilis pa ng paglaki ng prostate. Pag-usapan natin iyan ngayon. Ngayon, talakayin natin ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo: gatas at mga produktong mula sa Gatas Dairy. Sinabihan tayong lahat mula pa noong bata tayo na igana ang gatas ay nagpapatibay ng buto. Ubusin mo ang gatas mo ay isang karaniwang bilin sa hapagkainan. Ito ay ipinakita bilang pundasyon ng isang malusog na diyeta. Subalit pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga lalaking may namamagang prostate at humihinang sigla sa sexualidad, kailangan kong itanong, paano kung ang araw-araw na baso ng gatas na iyon ay tahimik na kumakalaban sa atin? Narito ang agham sa simpleng paliwanag. Ang mga produktong dairy, lalo na sa malalaking dami na kinokonsumo ng marami sa atin, ay naglalaman ng hormone na tinatawag na insulin-like growth factor 1 o IGF-1. Habang ito ay natural na naroroon, ang mataas na antas ng IGF-1 sa katawan ng isang adultong lalaki ay naiugnay sa abnormal na pagdami ng mga selula kabilang na sa loob ng prostate. Sa madaling salita, ang regular na pag-inom ng gatas ay maaaring lumilikha ng perpektong kapaligiran para lumaki ang inyong prostate. Nakakita na ako ng mga lalaki na walang kasaysayan ng problema sa prostate sa pamilya na nagkaroon ng malubhang sintomas, at ang kanilang madalas na pagkonsumo ng dairy ay madalas na isang pangunahing salik. Pero hindi lang iyan. Ang gatas ng baka ay natural na naglalaman ng maliit na halaga ng estrogen, mga babaeng hormone. Kapag madalas itong iniinom, maaari nitong guluhin ang maselang balanse ng testosterone sa katawan ng isang matandang lalaki. Sa paglipas ng panahon, ang pagbabagong ito sa hormonal ay maaaring humantong sa pagkapagod, pagbabago ng mood, at mas mahinang paninigas at mababang pagnanasang sexual. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang 60s at 70s, mga lalaking tulad ni Jorge na nagreklamo ng patuloy na pressure sa prostate at mahinang daloy ng ihi. Hindi nila kailanman iniugnay ito sa kanilang pang-araw-araw na yogurt o sa keso sa kanilang mga sandwich. May isa pang piraso sa palaisipan pamamaga. Maraming lalaki ang may sensitivity sa casein, isang protina sa dairy na maaaring makairita sa bituka at lumikha ng isang estado ng mababang antas at talamak na pamamaga sa buong katawan. At ang pamamaga na iyon ay maaaring manirahan mismo sa prostate. Kaya ano ang daan pasulong? Sa kabutihang palad, mas madali na ito ngayon kaysa dati. Ang almond milk, oat milk, at coconut milk ay mahuhusay na alternatibo na hindi naglalaman ng mga growth factor o hormone na ito. Makakahanap kayo ng masasarap na plant-based na yogurt na aktwal na sumusuporta sa kalusugan ng inyong bituka. At kung mahilig kayo sa keso, isaalang-alang ang pag-enjoy sa mga mas magaan at hindi gaanong processed na bersyon tulad ng ricotta o cottage cheese ng may moderasyon. Ang paggawa ng maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Magpapasalamat sa inyo ang inyong prostate at ang inyong mga hormone. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na banta ay wala sa inyong baso, kundi nagtatago sa inyong mga paboritong comfort food na nakabalat kayo sa isang ginintuang malutong na patong? Ito
Ito ang uri ng pagkain na nagbibigay kasiyahan sa isang craving, ngunit dahan-dahang sinisira ang inyong pagkalalaki mula sa loob. Puntahan natin iyan ngayon. Bigyan natin ng liwanag ang isa sa pinakamalaking nakatagong kaaway ng kalusugan ng prostate at sexual, mga saturated fat mula sa mga pritong pagkain at fast food. Sa totoo lang, ito ay malapit sa puso ng marami sa atin. Mayroon akong magagandang alaala ng mga hapunan tuwing linggo na may malutong na pritong manok o ang simpleng kasiyahan ng isang mamantikang burger at fries pagkatapos ng isang mahabang linggo. Ang mga pagkaing ito ay bahagi ng ating kultura. Ngunit ang aking klinikal na karanasan ay nagsasabi ng ibang kwento. Darating ang mga lalaki sa aking opisina, ipinagmamalaki na kontrolado ang kanilang kolesterol, ngunit nakikipaglaban sila sa madalas na pag-ihi at sa lumulubog na pakiramdam na dulot ng hindi pare-parehong paninigas. Ginagawa nila ang lahat ng iba pa. Nang tama, hindi sila naninigarilyo, katamtaman lang kung uminom, ngunit ang kanilang dieta na puno ng saturated fats mula sa mga pritong pagkain, mga fast food drive-thru at matatabang hiwa ng karne ang nawawalang piraso ng palaisipan. Nakikita ninyo ang mga saturated fat ay hindi lamang bumabara sa mga artery na patungo sa inyong puso. Pinipigilan nila ang daloy ng dugo sa lahat ng dako kabilang na sa inyong prostate at ari. Sa paglipas ng panahon, ang nabawasang sirkulasyon na ito ay nagpapagutom sa inyong mga selula ng prostate sa oxygen at sustansya na kailangan nila. Kapag nakompromiso ang daloy na iyon, namamaga ang mga tissue, nawawala sa balanse ang mga hormone, at ang resulta ay isang namamagang iritadong prostate at mas mahina, hindi gaanong maaasahang paninigas. At mayroon pa, ginugulo rin ng mga taba na ito ang inyong mga hormone na may tendensyang magpataas ng estrogen habang pinipigilan ang natural na produksyon ng testosterone. Lumilikha ito ng isang nakakadismayang siklo, lumalaki ang taba sa tiyan, bumababa ang antas ng enerhiya, nawawala ang libido, at patuloy na namamaga ang prostate sa katahimikan. Nakita ko ng ganap na bumaliktad ang sitwasyon ng mga lalaki sa loob lamang ng ilang linggo sa pamamagitan lamang ng pagbabawas sa saturated fats. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang isakripisyo ang lasa. Mayroong mga hindi kapani-paniwalang alternatibo na aktibong sumusuporta sa inyong kalusugan. Isipin ninyo ang mga isda na mayaman sa omega-3 tulad ng salmon at sardinas, isang masaganang patak ng olive oil sa mga inihaw na gulay, o isang dakok ng almendras o walnuts bilang merienda. Ang mga pagkaing ito ay anti-inflammatory at tumutulong na ibalik ang daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Ang paggawa ng pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagkakait. Ito ay tungkol sa pagpapalit ng isang sandali ng kasiyahan para sa pangmatagalang lakas, enerhiya at sigla. Magugulat kayo kung gaano kagaan ang inyong pakiramdam, kung gaano kalinaw ang inyong isip, at kung gaano kalakas ang inyong performance kapag malayang dumadaloy ang inyong dugo. Ngunit gaano man kasama ang pritong pagkain, may isa pang salarin na mas mapanlinlang dahil madalas itong nagbabalat kayo bilang isang paraan upang mag-relax at mag-enjoy sa buhay.
Ito ay isang ugali na ipinagtatanggol ng marami sa atin, ngunit sa loob ng katawan, maaari itong maghasik ng lagim sa inyong prostate. Pag-usapan natin ang tungkol sa alak. Ngayon, talakayin natin ang isang ugali na tila hindi nakakapinsala kahit nakasiya siya, ngunit maaaring tahimik na nagpapaapoy sa inyong prostate at umuubos ng inyong lakas bilang lalaki ang alak. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente ko, si Francisco, isang retiradong bumbero sa kanyang huling bahagi ng 60s. Siya ay isang matigas aktibong tao na naglalaro pa rin ng golf at nag-eehersisyo, ngunit lumapit siya sa akin na lubos na nadidismaya. Gumigising siya ng 3 o 4 na beses sa gabi para gumamit ng banyo at ang kanyang paninigas ay naging hindi mahuhulaan. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi sa pag-inom, natawa siya at sinabing, "Wala namang grabe, Doc. Ilang beer lang sa hapunan, siguro isang baso ng whiskey tuwing weekend." Para sa kanya, ito ay isang normal na gawain, ngunit para sa kanyang katawan ito ay isang mabagal at tuloy-tuloy na pagkagambala sa kanyang male hormonal system. Narito ang tunay na ginagawa ng alak. Direktang nakikialam ito sa balanse ng inyong hormone sa pamamagitan ng pagpapataas ng conversion ng testosterone sa estrogen. Para sa mga nakatatandang lalaki, iyan ay isang mapanganib na palitan. Ang testosterone ang nagpapanatiling matatag sa inyong mga kalamnan, mataas ang inyong enerhiya at aktibo ang inyong pagnanasang sexual. Kapag unti-unting kinakain ito ng alak, nagsisimula kayong makaramdam na mas mahina, mas malambot at hindi na tulad ng dati. Bukod sa mga hormone, ang alak ay isang kilalang irritant sa prostate at pantog. Maaari nitong pahirapan na ganap na maubos ang laman ng inyong pantog na humahantong sa patuloy na pakiramdam ng pagkaapurang umihi, lalo na sa gabi. Higit pa riyan, ang alak ay isang diuretic. Nag-aalis ito ng tubig sa inyo na nagpapakonsentrado sa inyong ihi at ginagawa itong mas nakakairita sa inyong buong urinary tract. Ito ay isang mabisyos siklo at karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nagkokonekta ng mga tuldok sa pagitan ng gabing-gabing baso ng alak o bote ng beer at ng mga problemang kanilang kinakaharap. Ngayon, gusto kong linawin, hindi ko iminumungkahi na kailangan ninyong tuluyang itigil ang pag-inom ng alak. Ang buhay ay nilalayong i-enjoy, ngunit ang moderasyon ay susi. Para sa maraming lalaki, ang simpleng pagbabawas mula sa araw-araw na pag-inom tungo sa pag-enjoy ng isang inumin tuwing weekend lamang ay sapat na upang makakita ng isang malaking pagbuti sa kanilang ginhawa sa prostate at daloy ng ihi. Ang red wine sa maliit na halaga ay maaaring mag-alok pa ng ilang benepisyo ng antioxidant, ngunit ang matapang na alak at beer, lalo na kung labis, ay mahirap para sa katawan ng lalaki sa paglipas ng panahon. Ang aking pasyente si Francisco ay isinapuso ang payong ito. Pinalitan niya ang kanyang gabi-gabing beer ng herbal tea at nag-focus sa hydration. Sa loob ng ilang linggo, natutulog na siya ng mahimbing sa buong gabi. Ang kanyang kumpiyansa sa loob at labas ng kwarto ay bumalik ng buong lakas. Ngunit gaano man kagulo ang epekto ng alak, ang nag-iisang pinakamalaking banta sa inyong prostate at kalusugang sexual
ay maaaring nasa inyong plato na ng maraming beses sa isang araw. Ito ay matamis na kakaginhawa at mapanganib na minamaliit. Ito ang pangunahing panggatong para sa talamak na pamamaga at hormonal na kaguluhan. At malamang kumain kayo nito kaninang umaga. Pag-usapan natin ang asukal. Sa wakas, dumating tayo sa itinuturing kong pinakapanganib at minamaliit na saboteur ng sigla ng isang lalaki, ang refined sugar at mga simpleng carbohydrates. Nasa breakfast cereal ito at sa orange juice. Ito ang puting tinapay sa inyong sandwich, ang soda na kinukuha ninyo sa hapon, at ang panghimagas na ini-enjoy ninyo pagkatapos ng hapunan. Nakakilala ako ng mga lalaki sa kanilang 70s na hindi kailanman nanigarilyo o uminom ng marami na natiling aktibo sa buong buhay nila, ngunit nahirapan sila sa mahinang daloy ng ihi, patuloy na pag-apura at isang buhay sexual na halos nawala na. Nang suriin namin ng mabuti ang kanilang dieta, ang tahimik na salarin ay halos palaging asukal. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. Kapag kumakain kayo ng mga matatamis o simpleng carbs tulad ng puting tinapay, pastries at pasta, tumataas ang inyong blood sugar. Naglalabas ang inyong katawan ng isang baha ng insulin upang pamahalaan ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga taon ng paulit-ulit na pagtaas na ito ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na insulin resistance. Isipin ninyo ito bilang ang pagsisimula ng mga selula ng inyong katawan na balewalain ang katok ng insulin sa pinto. Ang insulin resistance ay hindi lamang ang landas patungo sa type 2 diabetes. Ito ay isang direktang highway patungo sa pamamaga ng prostate at erectile dysfunction. Ang mataas na antas ng insulin ay nagpapasigla sa talamak na pamamaga na nagiging sanhi ng pamamaga ng inyong prostate at paglala ng inyong mga sintomas sa pag-ihi. Ngunit lumalala pa ito. Ang sobrang asukal ay naiimbak bilang taba sa tiyan at ang taba na iyon ay kumikilos na parang pabrika na gumagawa ng mas maraming estrogen habang pinipigilan ang inyong testosterone. Ito ay isang hormonal na double whammy na dumudurog sa inyong lakas bilang lalaki. Isa sa aking pinaka-hindi malilimutang pasyente, si Benjamin, isang dating kartero, ay lumapit sa akin na lubos na nawalan ng pag-asa. Pagod siya sa lahat ng oras, laging tumatakbo sa banyo at hindi pa nagkaroon ng tunay na matibay na paninigas sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi siya kumakain ng mga pritong pagkain o umiinom ng marami, ngunit ang kanyang mga araw ay napapalibutan ng asukal, mga muffin sa umaga, pasta o panghimagas sa gabi. Trabaho kami ng sama-sama upang bawasan ang asukal. Pinalitan ito ng mga complex carbs tulad ng oatmeal at quinoa at nagdagdag ng mga prutas na may mababang glycemic index tulad ng mansanas at berries. 6 na linggo ang lumipas, tiningnan niya ako na may luha sa kanyang mga mata at sinabing, "Dak, hindi ko alam na maaari pa pala akong makaramdam ng ganitong kasigla. Hindi ninyo kailangang alisin ang bawat piraso ng tamis sa inyong buhay. Ngunit kung gusto ninyong protektahan ang inyong prostate, ibalik ang inyong enerhiya at panatilihing malakas ang inyong paninigas, kailangan ninyong maging intensyonal.
Pumili ng mga carbs na mabagal masunog. Kumain ng tunay at buong pagkain. Itigil ang pagpapakain sa apoy ng pamamaga. Ngayong alam na ninyo ang 5 nakatagong kaaway, ang tunay na tanong ay ano ang susunod? Dahil ang pag-unawa sa problema ay kalahati pa lamang ng laban. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung aling mga pagkain ang dapat ninyong yakapin, ang mga aktibong nagpapagaling sa inyong prostate at nagpapalakas sa inyong katawan. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa doktor. Kung sinundan ninyo ako hanggang dito, mas marami na kayong alam ngayon kaysa sa matututunan ng karamihan sa mga lalaki tungkol sa koneksyon sa pagitan ng pagkain at sigla ng isang lalaki. Nauunawaan na ninyo ang mga nakatagong panganib ng mga processed meat, labis na dairy, pritong pagkain, alak, at asukal. Ang mga ito ay hindi lamang mga item sa isang listahan ng grocery. Ang mga ito ay pang-araw-araw na pagpili na tumutukoy sa kalidad ng inyong kalusugan, inyong tulog at inyong intimasya. Nakaupo ako kasama ang mga lalaking galit at bigo na nararamdamang binigo sila ng kanilang sariling mga katawan. Ngunit nagkaroon din ako ng pribilehiyo na masaksihan ang mga hindi kapani-paniwalang pagbabago na nangyayari kapag nagpasya silang gumawa ng pagbabago, kapag itinigil nila ang pagpapakain sa pamamaga at sinimulang alagaan ang kanilang sigla. At iyan ang nagdadala sa akin sa pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa lahat ng taon ko sa praktika. Hindi ka kailanman masyadong matanda para bawiin ang kontrol. Ang inyong kalusugan ay hindi isang bagay na nangyayari lamang sa inyo. Ito ay isang bagay na inyong itinatayo bawat kain. Hindi ito tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa inyong katawan, sa inyong hinaharap, at sa masiglang buhay na nararapat pa ninyong maranasan. Ang kapangyarihan upang magbago ay nasa inyong plato. Magsimula sa isang maliit na pagbabago ngayon at isa pa bukas. Magpapasalamat ang inyong katawan, pati na rin ang inyong partner. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, ikararangal ko kung mag-iiwan kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang pinakanagustuhan ninyo. I-click ang subscribe button na iyan para ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko. Sa ating susunod na video, ibabahagi ko ang nangungunang 5 pagkain na aktibong nagpoprotekta sa inyong prostate at tumutulong na ibalik ang malakas at natural na paninigas sa anumang edad. At panghuli, pakiusap, ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na karapat-dapat na makaramdam na malakas at may tiwala sa sarili sa lahat ng darating na taon. Maaari kayong gumawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao simula ngayon.